Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa global defense at AFP modernization. Isang napakalaking balita ang posibleng magbago sa hinaharap ng Philippine Navy. Ayon sa mga lumalabas na impormasyon mula sa defense community, may posibilidad na magbigay ang South Korea ng isang submarine sa Pilipinas. Kung ito ay makukumpirma, ito ang magiging kauna-unahang submarine na gagamitin ng Philippine Navy sa kasaysayan nito. Sa loob ng maraming dekada, isa sa pinakamalaking kakulangan ng Philippine Navy ay ang kawalan ng submarine capability. Habang ang ibang bansa sa Southeast Asia tulad ng Indonesia, Vietnam, Singapore, at Malaysia ay mayroon ng sariling submarines, ang Pilipinas ay matagal nang pinag-aaralan kung paano magsisimula sa larangang ito. Ngayon, mukhang may bagong development na maaaring magsilbing unang hakbang ng Pilipinas patungo sa pagbuo ng sariling submarine force. Ayon sa impormasyon na ibinahagi sa official Facebook page ng Max Defense Philippines, may isang raw information mula sa kanilang reliable source na nagsasabing ang kamakailang Defense Memorandum of Understanding (MOU) sa pagitan ng Pilipinas at South Korea ay maaaring may kasamang potensyal na transfer ng isang submarine. Ang submarine na tinutukoy ay ang dating ginagamit ng Republic of Korea Navy na Jangbogho-class submarine, partikular ang ROX Jangbogho na may hull number na SS-061. Ang Jangbogho-class submarine ay kabilang sa KSSI program ng South Korea. Ito ay isang diesel-electric submarine na base sa German Type 209 submarine design, na isa sa pinaka-successful na submarine design sa mundo. Ang Type 209 submarines ay ginagamit ng maraming bansa dahil sa kanilang reliability, stealth capability, at pagiging epektibo sa coastal defense operations. Ayon sa impormasyon, ang ROX Jangbogho ay kamakailan lamang na na-retire mula sa serbisyo ng Republic of Korea Navy. Dahil dito, may posibilidad na i-transfer ito sa isang friendly country bilang bahagi ng defense cooperation. Isa sa mga posibleng dahilan kung bakit ito ibibigay sa Pilipinas ay upang gawing training platform para sa mga magiging submarine crew ng Philippine Navy. Sa madaling salita, hindi agad ito magiging pangunahing combat submarine ng Pilipinas, kundi magsisilbi muna itong training vessel kung saan matututo ang mga Pilipinong submariners sa aktwal na operasyon ng submarine. Napakahalaga ng ganitong hakbang dahil ang submarine operations ay isa sa pinakakomplikadong bahagi ng naval warfare. Ang mga submariner ay dumadaan sa matinding training, mula sa navigation sa ilalim ng dagat, sonar operations, weapons handling, hanggang sa emergency procedures. Hindi tulad ng surface ships, ang submarines ay nangangailangan ng napakataas na level ng coordination at technical knowledge. Isang maliit na pagkakamali lamang sa loob ng submarine ay maaaring magdulot ng napakalaking panganib. Kaya naman kung magkakaroon ng Pilipinas ng training submarine, magiging napakalaking tulong nito sa pagdevelop ng kauna-unahang generation ng Filipino submarine crews. Bukod sa training role, sinabi rin sa impormasyon na maaari itong maging force multiplier para sa Philippine Navy. Ang ibig sabihin ng force multiplier ay kahit limitado ang kakayahan ng isang asset, maaari pa rin itong magbigay ng malaking strategic advantage. Sa larangan ng naval warfare, ang presensya lamang ng submarine ay may malaking psychological at tactical impact. Dahil ang submarines ay napakahirap matukoy sa ilalim ng dagat, napipilitan ang kalaban na maglaan ng malaking resources para hanapin ito. Sa ganitong paraan, kahit iisang submarine lamang ang mayroon ng isang bansa, maaari itong makapagpabago sa operational planning ng ibang navy. Sa kabilang banda, may mga lumabas ding impormasyon mula sa social media platform X, dating Twitter. Ayon sa tweet mula sa Defense Observer na Parabellum na may handle na @Horizon 3, base umano sa reliable sources ni Sir Monteroma, ang recently signed defense MOU sa pagitan ng Pilipinas at South Korea ay maaaring may kasamang transfer ng ROX Jangbogho submarine para sa Philippine Navy. Dagdag pa sa usapan, isang kilalang Korean defense enthusiast na si Mason Yung-hak na gumagamit ng handle na @Mason_8718 ang nagkomento rin at nagsabing totoo ang impormasyon. Bagamat hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng parehong gobyerno ng Pilipinas at South Korea, ang mga ganitong impormasyon ay madalas nagmumula sa mga defense insiders na may kaalaman sa ongoing negotiations. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito ay nananatiling raw information at kailangan pa rin ng opisyal na kumpirmasyon mula sa mga awtoridad.
Kung babalikan ang mga nakaraang development, matagal nang pinag-aaralan ng Philippine Navy ang pagkuha ng submarines. Isa ito sa mga long-term goal sa ilalim ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ang Submarine Acquisition Program ng Pilipinas ay inaasahang magsisimula sa mga susunod na taon bilang bahagi ng Horizon Modernization Phases. Isa sa mga kumpanyang aktibong nag-aalok ng submarine sa Pilipinas ay ang South Korean defense giant na Hanwha Ocean, na dating kilala bilang Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Ang kanilang alok ay ang KSS-3PN submarine, na isang advanced diesel-electric submarine na may modernong combat systems at air-independent propulsion capability. Kung sakaling matuloy ang submarine acquisition ng Pilipinas mula sa South Korea, ang pag-transfer ng lumang Jangbogo submarine ay maaaring magsilbing sweetener o incentive sa deal. Sa defense procurement, karaniwan na ang ganitong klaseng arrangement kung saan nagbibigay ang supplier country ng training platforms o additional support upang mapadali ang transition ng buyer country sa bagong technology. Kung ikukumpara sa mga modern submarines ngayon, ang Jangbogo class ay mas luma na at may limitadong capabilities kumpara sa mga bagong designs. Ngunit para sa isang bansang wala pang karanasan sa submarine operations, napakahalaga ng ganitong training platform. Sa pamamagitan nito, maaaring magsimula ang Pilipinas sa pagbuo ng submarine doctrine, crew training system, maintenance capability, at operational procedures. Isa pang mahalagang aspeto ay ang infrastructure. Ang submarine operations ay nangangailangan ng specialized naval bases, maintenance facilities, at logistics support. Sa kasalukuyan, may mga plano na ang Philippine Navy na magtayo ng submarine base sa Naval Operating Base sa Subic Bay. Ang Subic ay isa sa mga pinaka-ideal na lokasyon para sa submarine base dahil sa malalim nitong tubig at strategic location sa West Philippine Sea. Kung sakaling dumating ang Jangbogo submarine sa Pilipinas, maaari itong gamitin hindi lamang para sa training ng crew kundi pati na rin sa pagbuo ng operational experience para sa Philippine Navy. Sa nakaraang taon, nabanggit din sa mga defense discussions sa South Korea na may planong ilipat ang isang retired submarine sa isang friendly country. Dalawa umano ang pangunahing kandidatong bansa noon, ang Poland at ang Pilipinas. Ngunit kamakailan lamang, napag-alaman na pinili ng Poland ang Swedish A-26 Bleking-class submarine mula sa kumpanyang Saab. Dahil dito, nawalan na ng dahilan ng South Korea na ilipat ang submarine sa Polish Navy. Sa ganitong sitwasyon, mas nagiging posible na ang Pilipinas ang maging recipient ng naturang submarine. Kung mangyayari ito, magiging napakalaking milestone ito para sa Philippine Navy. Hindi lamang ito simbolo ng lumalakas na defense partnership ng Pilipinas at South Korea, kundi pati na rin ang patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa mga nakaraang taon, lumalalim ang defense cooperation ng dalawang bansa. Ang South Korea ay isa sa pinakamalaking defense partners ng Pilipinas. Sila ang nag-supply ng FA-50 light fighter aircraft ng Philippine Air Force, Jose Rizal-class frigates ng Philippine Navy, at iba't ibang military equipment. Dahil sa matagumpay na cooperation sa mga proyektong ito, lalong tumitibay ang tiwala ng Pilipinas sa South Korean defense industry. Kung sakaling matuloy ang submarine transfer, maaari itong maging simula ng mas malalim na partnership sa larangan ng undersea warfare capability. Ngunit tulad ng nabanggit ng Max Defense Philippines, mahalagang tandaan na ito ay nananatiling raw information. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, o sa gobyerno ng South Korea tungkol sa nasabing submarine transfer. Sa mundo ng defense procurement, maraming negotiations ang nagaganap sa likod ng mga closed-door meetings bago ito tuluyang inanunsyo sa publiko. Kaya posible na may mga detalye pa na hindi pa inilalabas sa ngayon. Gayunpaman, madalas sinasabi ng mga defense observers ang isang kasabihan, kapag may usok, malamang may apoy. Ang ibig sabihin nito ay kapag may lumalabas na impormasyon mula sa iba't ibang sources na magkakatugma ang sinasabi, may posibilidad na may katotohanan nito. Sa ngayon, nananatiling nakatutok ang defense community sa anumang opisyal na development tungkol sa usaping ito. Kung makukumpirma ang paglipat ng Jangbogo submarine sa Pilipinas, ito ay magiging unang hakbang ng bansa patungo sa pagkakaroon ng tunay na submarine capability. Isang capability na matagal nang inaasam ng Philippine Navy.
At sa harap ng patuloy na pagbabago sa security environment sa Indo-Pacific region, ang pagkakaroon ng submarine force ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang bahagi ng future defense strategy ng Pilipinas. Sa mga susunod na buwan o taon, mas magiging malinaw kung ang balitang ito ay tuluyang magiging realidad o mananatili lamang bilang isang posibilidad. Ngunit kung ito ay mangyayari, maaaring masaksihan natin ang pagsisimula ng isang bagong era para sa Philippine Navy at sa maritime defense ng Pilipinas.